Ngayon po ay nagsagawa ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pangunguna ng Pangasinan Provincial Office. Of course, along with other law enforcement agency, the Philippine National Police, ay nag-implement po o nag-execute ng isang search warrant doon sa Santa Barbara, Pangasinan. Yes, ma'am. Ang pagsasagawa po ng isang search warrant anti-drug operation ay dumadaan po yan sa mahabang o malalim na intelligence information gathering, casing, and surveillance para makapag-apply ng isang search warrant, lalo na ang subject ay dangerous drug. Tatandaan po, ma'am, na nung nakaraang mga buwan, no, lalo na nung December 15 or 16 ay nagsagawa ng mga test buy ang aming operatiba doon sa nasabi para masiguro, dahil iyan po ay nai-report po yan na isang artist o rap artist kung tawagin natin dyan sa Santa Barbara. Allegedly, dahil din naman sa mga reports sa mga karatig na barangay na may nagtitinda o nagbebenta ng marijuana kush o yung mga ang iba ay ginagamit sa yung vape na marijuana vape and among others. So lalo na ang marijuana kush o kush marijuana ay imported po yan. So nagsagawa po ng test buy at naging successful naman para maging basihan yan, para maniwala o makumbinsi ang korte na talagang ang isang tao ay nagbebenta ng illegal na droga. Nagsagawa ng iba't ibang mga casing, surveillance at nag-apply po ng isang search warrant na at inapruban ng korte at kanina nga lang po, ma'am, ay successful ang implementation of the search warrant na kung saan naka-seize o confiscate ng more or less 100 grams of marijuana kush and more or less 28 grams of marijuana vape and other drugs doon sa nasabing suspect or suspect o drug personality na subject ng search warrant, ma'am. Sa kung pagbabatian, ma'am, ang presyo niyan ay may tinatawag tayong street value na humigit kumulang yung nakumpiskang kush marijuana ay nasa 150,000. At yung naman marijuana vape ay nasa 3,500, ma'am. So more or less, ang standard value niyan ay nasa 300,000 na, ma'am. Dahil sa search warrant kasi ang tinitingnan natin diyan na allegedly ang isang drug personality ay in constructive possession or actual possession of dangerous drugs. So normally sa Republic Act 9165 or otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay section 11 ng violation ng Article 2 of Republic Act 9165, ma'am. Yun po, bukod sa Philippine Drug Enforcement Agency, ay katuwang po naman din ang Seaport Interdiction Unit ng PDEA at yung RPDEO ng Pangasinan at PPDEO ng Pangasinan uli at ang PDEG SOU1 ay kasama rin at Santa Barbara na Police Station ay kasama rin sa nasabing anti-drug operation o service or execution or implementation of search warrant. Ang mga impormasyon lang, ma'am, ay siyempre ang PDEA ay laging nakamonitor sa anumang mga report ng illegal drugs sa community. Sa katunayan, ma'am, sa mga nakaraang linggo ay halos sunod-sunod araw-araw ang aming pagsagawa ng marijuana eradication operation dito sa kabundukan ng Sugpun, Ilocos Sur na umaabot sa boundary ng Kibungang Benguet ay halos nakapag-uproot kami dyan ng 134 plantation sites. At ngayon lang, ngayon at kahapon ay dalawang search tawag nun, marijuana eradication operation naman ang isinagawa namin na halos nakakuha din ng nasa 11 marijuana plantation sites. So ganun po ang PDEA ay patuloy sa
sa gawa ng iba't ibang anti-drug operation, ang mamamayan ay pinapakiusapan namin o kayo ma'am sa media na maging katulong sa pagsumpo ng illegal na droga sa pamamagitan ng pagsumbong o pag-report. At ginagarantiya namin ma'am na kung sino man ang may nakakaalam sa mga paglaganap o proliferation ng dangerous drugs sa community ay wag pong mag-atubiling magsumbong sa Philippine Drug Enforcement Agency or other law enforcement agency, at iginagarantiya naman namin ma'am na ang kanilang identity o pagkakakilanlan ay mananatiling sekreto o confidential.